Hello guys, welcome to my vlog. And please like and subscribe and click the notification bell kung gusto nyo. At ngayon, papandarin ko ang Avanza car gamit ang susi. Yan. Ito ang Avanza car. Buksan ko na siya guys. Yan. Yan na sa loob at try ko tignan kung pagkatapos ko mag-start kung ano yung nasa loob. Tara, let's go! And guys, pasok na ako sa Avanza car. Sarado ko muna. Ayan. Ngayon papandarin ko to gamit ang susi ng Avanza. Ayan, naka-on na siya guys. Tingnan ko na. Ngayon, check ko kung yan, okay ang handbrake. Naka-manual. Naka-manual siya. Ang cambio. At ngayon, i-start ko siya. Para mag-start siya. 1, 2, 3, go! Ayan! Naka-start na ang Avanza car. Natin. Naka-start na siya. So, wala na problema. Ayan, kung titignan nyo, naka-start siya. Ayan, wala na problema. Naka-under na. Ma-under na. At ngayon, i-check natin ang dito. Aircon, kung nakapatay ba. Ayan, naka-off siya. Ayan, yung ano niya, sa music niya. Ayan, sa speaker. I-down ko. So, yan, i-off ko muna. Gumagana siya guys, gumagana. Wala problema. At ngayon, check natin dito kung may mga ano ba, ano man yung mga basura. Okay, so wala. Ayan, check natin dito. Ayan, ilaw, check. Ayan, mother siya. Let's check. Check. Sa aircon, dito naman tayo sa likod, check. Ayan. So, okay ang likod niya. Maluwang. At ayan, walang problema. Ayan. So guys, pinapainit ko pala ang sasakyan ngayon para uminit siya at mag-okay pagpapanda rin. Kasi guys, ang sasakyan talaga guys, pag hindi mo pinapainit, ano siya, masisira siya. Dapat kasi kahit hindi mo ginagamit, pinapainit mo siya guys. Kaya yan ang ginagawa ko ngayon, pinapainit ko ang Avanza car. Kaya yan, dinemo ko sa inyo kung paano ang pagpainit at tamang wasto para sa pagpa-under ng kotse. So ang una guys, ang gagawin nyo talaga dun is i-check nyo kung okay ba ang sakyan. So start yun. Pangalawa, kung malinis ba ang sakyan nyo. Pangatlo, mga ilaw. Pangapat, kung kaya nyo, kung gusto nyo, dun sa labas mismo ang makina, tignan nyo kung okay bang tubig at ano, kung wala bang tumutulog na something na ano na parang sira na makina. So ganyan ang gagawin nyo. Kaya always okay and don't have problem, okay? Kaya guys, kayo na bahala at hanggang doon lang vlog ko. Thank you so much and please subscribe and like my YouTube channel and please click the notification bell kung gusto nyo. Always remember, I'm your friend. I'm Shax and I'm a friend. By the way guys, I will tell you about Creator before I say goodbye. Alam mo guys, Creator is the most important of everything. Do you know why? Because without the Creator, there's no existence. Ang ibig sabihin ng existence ay walang mundo, yung walang nalikha. Yung wala talaga, tulad ng existence na kung hindi ka na-exist, kung wala kang buhay. So, ganito yan guys. Even you failed in Jesus, calling Jesus or calling your God, or kung sino man yan, tinatawag niya Jehovah ba o Yahweh ba, always remember guys that there is no religion involved in loving the Creator and seeking the Creator. And alam nyo guys, ganito yan eh. Habang lumalapit ka sa
sa ano mo, sa minamahal mo na Diyos, may napapansin ka ba na wala siyang response sa'yo? May napapansin ka ba na may something na, alam mo yung parang naisip mo na prayer granted mo pero hindi pala granted? Alam mo yung ano, yung self-confidence mo lang kasi hindi mo pa siya nakikita yung Diyos mo, tas hindi mo na-feel, hindi mo na-try na para i-feel talaga siya. At ganito yan, tuturuan ko kayo ng tactics, ng ways para mapalapit kayo sa minamahal nyo na Creator. Ganito kasi yan guys, hindi yan dahil sa Biblia, hindi yan dahil sa paniniwala o relihiyon. Tandaan nyo, walang relihiyon na makakaligtas sa inyo. Kasi sa totoo ngayon, ang nangyayari yan sa mundo, maraming churches, maraming relihiyon. Pero ang problema, asa ng Diyos nila na tinatawag? Ang sabi nila, nasa heaven. At wala, hindi nakikita. At sabi nila, nafe-feel din nila daw na dwelling in their body. Pero ang totoo, hindi yan totoo. Alam kung bakit? Kasi Jesus can't dwell in your body. Meron siyang katawang tao. Yun ang totoo. Kung sino man yung nafe-feel mo na nagdudwell sa'yo, feeling mo lang yan or para isipin natin na delusion yan para sa'yo. Alam mo yung para sa'yo totoo pero hindi pala totoo. Kaya be awake in your experience. Kasi dun mo maano yung experience mo sa yung katotohanan para magising ka na hindi pala siya si Jesus Christ. At isa pa, magsimba ka ng magsimba, magbasa ka ng Bible, search ka ng search, di ba? I will tell you, Jesus is the way, the truth, and the life. No one will come to the Father, only Jesus. And Jesus have flesh and bones. So ibig sabihin, kung na-feel mo si Jesus Cristo, hindi yan yung totoong Jesus Christ na na-feel mo. At nasa history din na Satan can mock angels. Sabihin natin na Satan, angels talaga siya. Siya ang light, the morning star, katulad ni Jesus Christ, pero angel siya. Pinakamatalinong anghel sa buong anghel. At mabait siya, matalino siya, at mautak din siya. At gusto niyang lamangan ang Diyos. Yan ang nasa history. Pero tandaan nyo, pag sinasabi niyong totoo, yung Iso Kristo na nafe-feel nyo, hindi siya yan. Tandaan mo, devil can mock your God. Tandaan mo na, tao nga, binamag ka si Jesus Christ, nagpapanggap na damit na Iso Kristo siya, lalo ng demonyo. At gagawa na mabuti, tapos hindi mo alam, di ba? Paano kung yan talaga yung Satanas na gumagawa sa'yo ng mabuti, na nagpapanggap na Jesus Christ at tinutulungan ka, di ba? Yan yun eh. Kaya beware sa mga ganyan. Alamin mo kung sino minamahal mo. Pero pag wala ka ng chance, di mo nakita si Jesus Christ, you feel empty, walang response, walang communication sa Kanya, iba na yan. Pero don't lose hope. Merong Creator. Ang ibig sabihin ng merong Creator is there is creation. Mayroong mundo, mayroong buwan, may sun, may stars. Lahat ay totoo. May buhay ka, may grasya na kinakain ka, yan ay lahat ay totoo. Hindi yan mga katang-isip at hindi yan mga imagination. Kasi totoo ang buhay mo at totoo mo siyang nakikita. At ang reason ng lahat dyan ay ang tinatawag na Creator. Ang ibig sabihin ng Creator, siya ang dahilan, siya ang source, siya ang reason ng lahat. At sasabihin ko sa inyo guys, ang existence, si Creator ang dahilan. Hindi mo makikita ang Creator, pero you can see the Creator through the creation. Ang ibig sabihin yan, kung gusto mo makita ang Creator, tingnan mo ang paligid mo, ang earth, tingnan mo ang clouds, sun, moon, stars, galaxies, kung paggabi, mga tao, mga animals, may mga buhay, yan, lahat yan ay galing sa Creator. At kung gusto mo tawagin talaga ang Creator, meron yan chance guys. Ganito kasi yan, hindi tao ang Creator. Galing kay Creator ang mundo. Kasi without the Creator, there is no creation. Ang ibig sabihin yan, Espiritu siya. Pero Holy Spirit siya. Hindi ko naman tinutukoy yung Holy Spirit ng nasa Bible. Pero Holy siya, pero Spirit siya. Kasi siya ay omnipotent Creator. Kasi galing nga sa Kanya ang lahat. Kaya pag nawalan ka ng pag-asa, tawagin mo ang Creator. Mag-pray ka, mahalin mo siya, at I swear to you, kahit sabihin mo na humangin ka, hahangin yan. Kahit sabihin mo na paggalawin mo ang thumb ko, gagalaw yan. But it takes time. Maghintay ka to mga 2 to 5 minutes. Pag na-feel mo na humahangin, yun na yun.
At guys, hanggang doon lang ako guys, yan. 'Di ba? Nagsasalita ako. May demonyo nga na alam mo yung sinasabi ko, yung ginagawa ko, nalalaman niya. Yan yun eh. Yan ang totoong demonyo. Kaya pag nagsishare ako sa creator, yan, nag-a-against yan. Kasi para sa kanya siya ang matalino. Ganyan ang demonyo, di ba, na matalino siya. Siya ang may alam, siya ang wise. At yan ang totoo. Sinasaktan niya kung sino yung nagmamahal kay creator. Pero di niya alam na may creator ako. Doon siya nagkakamali. At ang virus dapat mamatay, di ba? Ganyan yan guys. Kaya hindi masama magmahal kay creator kasi siya ang reason ba't may buhay tayo. At siya ang source ng lahat. Kaya thank you so much. Love the creator so much at huwag kang magdalawang isip. Mahal ka na magmahal, tawagin mo siya ng tawagin. Malay mo, balang araw. Swerte ka, sagutin ka. At huwag kang hiling ng sobra. At be understanding at have acceptance kung ano talaga ang totoo. Kasi yan ang enlightenment mo. At dyan nagsimula yung experience mo na kasama siya. At yun, sana maging masaya ka sa buhay mo, na mahal mo siya at kasama mo siya at ma-share mo sa mga tao. Maraming salamat guys. I'm Shax, a believer, I'm a God seeker and a praiser. Thank you so much. Thank you for listening. At dyan lang magtatapos ang pag-share ko sa inyo at i-off ko na ang Avanza car. Thank you so much. Bye! Tandaan nyo, you have a life, I have a life, Earth is real, Moon is real, Sun is real, stars are real, and Creator is real. But cannot seen, but if you want to feel, meron yan guys. Thanks so much. Be close to our Creator. Creator means God. God means Creator. No other name. Huwag mo tawagin yung Yahweh. Huwag mo tawagin yung Allah. Alam mo yung magpaparinig ka lang na Creator. Ibig sabihin ng Creator, siya ang reason at source ng buhay mo at ng lahat. Totoo yan guys. Magparinig sa Kanya. Huwag kang mention ng Yahweh, Allah, Jehovah, Hashem, Elohim, yung mga nasa history. Huwag kang parinig dyan. Magparinig ka sa Kanya at sabi mo Creator lang. Kasi pag magpaparinig ka nyan, hanggang balain ang ang pag-iisip mo. Kasi pag nagpaparinig ka, maririnig ka nyan. Alam na ang ginagawa mo guys. Kasi totoo siya. Thank you so much. Bye!